Shoutout sa ating mga kapatid na patuloy na nag-aabang at nanonood ng ating mga videos. Nawa ay dumami pa kayo. Maraming salamat sa inyong mga suporta mga kapatid. Hello mga kapatid, welcome sa aking channel, ang Maestro Graphico. I'm your Maestro, Marvin Romero, and today meron tayong bagong tutorial. Ito ay ang layers, groups, and guides. So iisa-isahin natin yan. Ang first na gagawin natin is making a new layer, understand the use of block options, different types of layers, applying layer style, importance of groups and guides, and last but not the least, how to save file correctly. Lahat ng yan ay ituturo ko sa inyo step by step. Kasi gusto kong matutunan nyo yan dahil isa yan sa mga pinakamahalaga sa Photoshop kung nagsisimula pa lang kayo. So ngayong pandemic, kesa tumambay kayo sa inyong bahay, tumambay na lang kayo dito sa channel ko. Dahil tiyak yan, ituturo ko sa inyo lahat ng nalalaman ko. From basic to pro level editing natin. So, all you have to do is subscribe to my channel, watch all my videos, click the notification bell, and stay safe, stay healthy sa inyong lahat. Tara, go na tayo sa ating tutorial for today. Alright mga kapatid, nandito na tayo sa ating desktop. So punta tayo sa ating Photoshop, right click natin, then click open. Okay, wait lang natin siya. Alright, nandito na tayo sa home ng ating Photoshop. Kung mapapansin nyo, meron ditong recent or last opened na file. So, imbis mag-create nyo na open tayo, i-click lang natin tong picture na to para bumalik tayo sa recent na inopen natin sa Photoshop. So, now, pupunta tayo rito sa ating layer tab. Then, gagawa ulit tayo ng duplicate nitong ating background. So, right-click nyo lang. Then, click duplicate layer. And then, i-rename natin siya as image layer. Kung bakit image layer, mamaya ko ipapaliwanag sa inyo. Alright, so meron na tayong dalawang layer. Ang image layer natin at ang ating background. Alright, so next na gagawin natin is i-hide uli natin tong background by clicking this eye icon to hide. Next is gagawa tayo ng another layer. So, ang gagawin lang natin is pupunta tayo rito sa ating layer menu. Click nyo lang yan, then click new, then layer. Alright. So, next is i-rename natin to as project 1. Okay. Then, sa baba niya, merong options ng mga colors. So, piliin natin ay red. Then, andito ang kanyang blend mode. Alright. So, normal na lang muna. Then, ang opacity niya ay nandito rin. Alright. So, lagay natin sa 100. And, click OK. Alright. Balik tayo sa ating layers. So, kung mapapansin nyo, kulay red itong box na to. Yan yung color na pinili natin kanina para madaling tandaan yung layers na ginagawa nyo. Next is, gagawa tayo ng layer from shortcut. So, ang gagawin natin is, i-click lang natin tong icon na to. Then, automatic na magkakaroon ka ng another layer. So, kung napapansin nyo, yung layer na yan is default layer 1. Para mapalitan nyo, yung kanyang name is, ang gagawin nyo lang ay i-double click nyo lang itong name niya. Alright, so pwede na natin siyang palitan. So, ang lalagay ko ay project
2. Then, hit enter. Next is maglalagay tayo ng color marking dito sa ating layer. So, pag pinindot mo siya, ma-hide lang siya. So, ang gagawin nyo ay itatapat nyo lang dito sa ating box and then right click. Then, pwede na kayong pumili ng color na gusto nyo. Ang napili ko ay blue para magkaiba sila ng color ng Project 1 layer. Ginagamit yan para madaling tandaan yung layer na ini-edit mo. So, click lang natin tong Project 1. Then, punta tayo rito sa Rectangular Marquee Tool. Gagawa tayo ng rectangle selection. Alright. And then, right-click natin. Click Fill. And then, next mga kapatid ay kung ayaw nyo ng foreground o background color, pindutin nyo lang to drop down, then click Color. And then, malaya na kayong pumili ng color na gusto nyo. Dahil red yung marking ng ating Project 1 layer, red ang pipili natin. Then, click OK. So, na-fill na siya. Next na gagawin natin is, right-click natin, then, click Deselect. Alright. So, next is, i-click natin tong Project 2. Then, go back to Rectangular Marquee Tool and gagawa tayo ng another rectangular selection. Alright, so right-click natin, then click Fill. Alright, so click natin to drop down, then click Color. So, dahil blue yung marking ng ating Project 2 layer, blue din yung pipili natin. And hit OK. At dahil sa ating marking colors, pwede na natin malaman kung saan nakalagay yung colors na ginawa natin. So, hindi na tayo malilito. Alright? So, kung mapapansin nyo, itong ating layer na kulay blue ay nasa taas ng layer ng ating red. So, ang gagawin nyo, kung gusto nyo pagpalitin sila ng pwesto, i-click nyo lang itong Project 1. Then, i-drag mo lang siya pataas. So, kung napansin nyo, nagbago sila ng pwesto. Yung kulay red na yung nasa taas at yung blue na ang nasa ilalim. Lagi nyo tatandaan na kung ano yung nasa taas na layer, siya yung nasa taas ng ating canvas. So, for example, itong ating image layer, itataas natin. So, natakpan niya yung dalawa. Balik natin sa dati. Ganito lang yan mga kapatid. Imagine niyo na may hawak kayong mga patong-patong na documents. So, kung ano yung nasa taas na document, yun yung makikita nyo agad. So, same lang din siya sa ating layers. So, proceed na tayo sa ating next lesson, ang Lock Layers Options. So, let's go! Mga kapatid, our next lesson is understand the use of this Lock Layer Option. So, ituturo ko sa inyo one by one yan. So first, ang gagamitin natin is Lock Transparent Pixels. So for example, gagamit tayo ng Eraser Tool. Magbubura tayo dito sa gilid ng ating picture. So pag nakita nyo na checkered na white and gray, ibig sabihin transparent na siya or nabura na yung parte ng picture na gusto nyong burahin. Alright. So, next na gagawin natin is i-click natin tong Lock Transparent Pixels. So, for example, magbubura ako rito sa other side. Kung mapapansin nyo, white lang siya. Hindi nabura yung ating picture bagkus nagkaroon lang siya ng white color. Dahil yan sa nakalock yung ating transparent pixels. So, lagi natin tatandaan mga kapatid. Pag white color, ibig sabihin solid color. Pag checkered white and gray, ibig sabihin yan transparent. Next is, i-unclick natin tong Lock Transparent Pixels. Then, punta tayo rito sa ating brush tool. Subukan natin mag-brush dito sa loob ng ating picture. So, try natin. Alright. So,
Kung napansin nyo mga kapatid, lumagpas yung ating brush. Ibig sabihin, pwede natin i-brush or kulayan yung parte na to na transparent. So, undo muna natin. Okay. So, next na gagawin natin is kiklik na natin tong ating lock transparent pixels. Then, itry natin i-brush ito sa ating picture. Alright. Kung mapapansin nyo mga kapatid, hindi siya lumalagpas doon sa ating transparent part ng ating picture. Kasi, nakalock yung transparent pixels niya. So, ibig sabihin yan, itong bahagi na to na transparent ay hindi mo siya pwedeng galawin. Alright. So, next naman ay gagamit tayo ng clone stamp tool. Alright. Hold lang natin yung ating alt key, then click the image. Then, itry lang natin itong i-copy sa ating transparent part ng image. So, nakikita nyo, hindi siya pwedeng i-copy. Okay. So, itry natin i-unlock ito. Alright. So, itry lang natin i-unlock. Then, brush. Then, kung mapapansin nyo mga kapatid, pwede na siyang i-copy sa ating transparent part ng image. Ibig sabihin, kapag nakalock yung ating transparent pixels, hindi siya magagalaw yung ating transparent background. Alright, so proceed na tayo sa next lock layer option natin. Alright, itong lock image pixels. So ang gagawin natin mga kapatid ay itatry natin itong Photoshop tools natin habang activated itong lock image pixels. So, umpisahan natin sa Move tool. So, kung napapansin nyo, nagmo-move siya, no? Ibig sabihin, pwede nyo siyang gamitin habang nakalock yung image pixels. Next is itong Rectangular Marquee tool. So, gagawa tayo ng rectangle selection. So, pwede siyang magawa ng rectangle selection. Try natin i-fill ng color. Okay. Click OK. Okay. So, nakita niyo mga kapatid, nagkaroon ng warning sign. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng kulayan. So, next, itatry natin siyang i-cut. So, punta tayo rito sa Edit. Then, kung mapapansin niyo mga kapatid, walang option ng cut. Hindi siya highlighted. So, hindi siya pwede i-cut. Try natin itong Move tool and try natin i-move itong selection. So, kung napansin niyo, nagkaroon ng warning sign, ibig sabihin, hindi nyo siya pwedeng i-move or i-cut. I-try kaya natin siyang i-rotate gamit ang free transform. So, hindi rin siya highlighted, ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng i-transform or i-rotate. Alright, so, balik tayo rito sa ating Rectangular Marquee tool. Then, right-click, deselect. Alright, so, try kaya natin itong Lasso tool. Gawa tayo ng selection dito. Alright, so fill natin. So ang ibig sabihin yan, lahat ng ating selection tools ay hindi mo pwedeng gamitin habang nakalock ang ating image pixels. So right click, deselect lang natin siya. So next is, itatry natin tong crop tool. Subukan natin siyang i-crop. Right, drag nyo lang pababa. Okay, then hit enter. Alright, so pwedeng gamitin yung crop tool. So, undo lang natin. Then, click and drag and release. Susubukan natin siyang i-rotate. Okay. Click and drag lang natin. Pakanan, then pakaliwa, and hit enter. So, pwede nyo gamitin yung crop tool natin habang nakalock yung image pixels natin. So, undo natin. Then, itatry natin tong ating frame tool. So, gagawa tayo ng frame dito. Click and drag nyo lang pababa. Then, release. Alright. So, ang gagawin natin next is i-minimize natin tong Photoshop natin. Then, punta tayo dito sa ating folder na ginawa. Open lang natin. Alright. Kung napansin nyo mga kapatid, meron akong ibang pictures na dinownload para sa tutorial na to. Galing to sa Photoshop. Alright. So, ang gagawin natin next is open this Photoshop. Open this folder. Then, drag mo lang natin sa baba.
pili tayo ng picture dito. For example, this. I-drag natin dito sa ating frame. Alright, so pwede siyang malagyan ng picture gamit ang ating frame tool. So bakit kaya pwedeng gamitin tong frame tool natin? It is because frame tool ay gumagawa ng another layer. And remember, ang nakalock ay ang ating image layer lang. So pwede siyang gamitin. Alright, undo lang natin. Then punta na tayo sa next, ang ating eyedropper tool. Try natin. Alright, pwede siyang kumuha ng sample colors. Kung mapapansin nyo, nagbabago yung ating foreground color. Ibig sabihin, pwede siyang gamitin. Then, kung gusto nyong i-reset ang ating color, punta lang kayo rito sa ating maliit na icon na to. Pindutin nyo siya. Then, black and white na. So, ang black and white ay ang ating default foreground and background. So, next is spot healing. Brush tool na tayo. Alright. Kung napansin nyo ay merong warning icon na do not. Yung parang sa Ghostbusters. Kung nanonood kayo ng Ghostbusters. So, ibig sabihin niya, hindi nyo pwedeng gamitin yung tools na gusto nyo. Alright, try natin tong eraser tool. Click natin. Alright, so hindi siya pwedeng gamitin. Gradient tool. Hindi rin. Blur tool. Nope. Dodge tool. Hindi rin. Ito kayang pen tool. Alright, so pwede kang gumawa ng path using pen tool habang nakalock ang ating image pixels. So try natin siyang i-fill. Okay, so wala yung ating fill path. Hindi siya highlighted. Ibig sabihin hindi niya siya pwedeng i-fill. So make selection tayo. Then right click. Wala ring fill. Okay, so tulad ng selection tool, try natin i-cut. Wala rin. So, hindi siya pwede. Pwede ka lang gumawa ng path using pen tool, pero hindi mo siya pwedeng galawin pa rin. So, next is horizontal type tool. Try natin mag-type ng word dito. So, try natin Maestro Graphico. Alright, so select all lang natin to. Then, punta tayo sa ating color picker. Then, choose white. Click OK. Then, go to Move tool. Move natin siya pataas. As you can see mga kapatid, pwede tayong gumawa ng word using horizontal type tool. It is because horizontal type tool can make another layer. So, as long na yung ating tool ay nakakagawa ng another layer, pwede natin siyang gamitin. Kasi, yung image layer lang natin yung nakalock. Alright, so wait, i-click lang natin tong image layer muna. Then go to our next tool, ang rectangle tool. So gagawa tayo ng rectangle dito. Okay, click, drag, and release. So as you can see, nakagawa tayo ng rectangle. Okay, click this move tool. Move lang natin dito sa gitna. Then, kung makikita nyo, nandyan yung properties niya. Ibig sabihin, pwede nyo siyang i-edit. Alright. So, palitan natin ng color. Yan lang. Okay. So, ibig sabihin yan, pwede mo siyang gamitin. Katulad ng sinabi ko kanina, as long as yung tool nyo ay nakakagawa ng another layer, pwede nyo siyang gamitin. Kasi, hindi siya yung nakalock. Next is zoom tool. Okay, zoom in lang natin. Then, click this minus to zoom out. Okay, sa ating keyboard, Control plus sign to zoom in and Control minus sign to zoom out. So, para bumalik sa original view, sa inyong keyboard, Control 0 to reset the zoom tool. So, ibig sabihin, pwede nyong gamitin ang zoom tool habang nakalock ang ating image pixels. So, next is, itatry natin tong hand tool. On your keyboard, Control plus sign to zoom in
and then click and drag lang. Alright, so pwedeng gamitin yung ating hand tool. Next is sa inyong keyboard, Ctrl-0 to reset the zoom tool. Next is punta tayo rito sa ating layers. So, i-click lang natin tong image layer natin uli. Alright. So, next is unlock natin to. Then, go tayo rito sa ating lock position. Make sure mga kapatid na ang ating image layer ay selected. So, next is i-hide natin tong dalawa. Alright. Then, pupunta na tayo sa ating canvas. Click this move tool. Then, try nating i-move. So, hindi natin siya pwede i-move kapag activated yung ating lock position. Then, balik tayo rito sa ating layers. Alright, so, i-unlock lang natin tong lock position. So mga kapatid, itong option na to ay i-skip natin dahil hindi lahat ng Photoshop ay may ganito. Actually, this is a new feature ng Photoshop. And hindi naman tayo gumamit ng artboard. So ang trabaho nito ay nilock niya yung artboards. So skip na natin yan. Next is the last, lock all. Ibig sabihin yan, pag lock all, nakalock lahat ng apat na yan. Ibig sabihin, totally, hindi nyo na pwedeng galawin yung inyong image. So mga kapatid, yan ang ating lock layer options. So proceed na tayo sa ating next tutorial. So next na ating pag-aaralan ay ano nga ba yung mga iba't ibang uri ng layers natin. So punta tayo rito sa ating layer tab. Okay, ang unang layer natin ay itong image layer. Ang image layer ay yung mga pictures o photos na ini-import nyo dito sa ating Photoshop. So kasama na doon ang ating background. So next, punta tayo rito sa ating folder. Then, drag lang natin to inside the canvas. Okay. Then, i-resize natin siya. Alright. So, lakihan pa natin ng konti. Then, move natin pataas. Okay, lagay natin dyan. Alright. So, hit enter. So, mga kapatid, yan ang ating Smart Object Layer. Kung mapapansin nyo, may maliit na icon dito sa ating thumbnail. Ibig sabihin yan, isa siyang Smart Object Layer. So, i-rename natin siya by double-clicking this. Then, i-rename natin as Smart Object Layer. Alright. Hit enter. So, next layer natin, ang third layer natin ay ang adjustment layer. So, ang gagawin lang natin, pupunta tayo sa adjustments. Okay, so dito siya sa upper part ng ating layers. Pindutin lang natin siya, then pili tayo ng adjustment. Piliin ko ay brightness and contrast. Alright, so next ay baba tayo. So, meron na tayong another layer, ang adjustment layer. So, ang adjustments ay ina-adjust niya yung picture nyo. Yung brightness, yung contrast, at pwede pa tayong pumili ng kung ano-ano adjustments. Ituturo ko sa inyo yan sa next video na gagawin natin. So, click this to hide the properties. So, let's go to our next layer, ang ating fill layer. Then, click this circle icon. Click nyo lang yan. Then, choose solid color. Alright. Alright mga kapatid. Kung napansin nyo, na-fill o nakulayan yung ating layer or yung ating canvas. So, pwede kang pumili ng iba't ibang kulay niyan dito sa ating color picker. Okay, then hit OK. Alright, so
punta tayo rito sa ating layers. So kung napapansin nyo, meron ng another layer. Yan yung ating fill layer. Sa fill layer, pwede mong kulayan yung ating canvas. So next is, click this rectangle tool. Then, gawa tayo ng rectangle dito. Okay. So, kung napansin nyo, merong another layer. Yan naman ang ating shape layer. Ang shape layer is, pwede kang gumawa ng iba't ibang uri ng shape gamit ang ating shape tool. So, pwede natin siyang kulayan. Alright. Click this to hide properties. Alright. So, next is, pupunta na tayo sa ating next type of layer. So, pindutin lang natin tong ating horizontal type tool. Then, gagawa tayo ng word. Click lang natin. At ang word na gagawin natin ay, ano pa nga ba? Ang ating channel, ang Maestro Graphico. Alright. Then, click natin tong move tool. Okay, lagay lang natin siya sa gitna. Alright, so, meron na tayong another layer. Yan ang ating text layer. So, ayan ang ating different types of layers. So, kung may hindi ako na isamang layers dito mga kapatid, pwede nyo ipalala sa akin using comment box below. So, next na ituturo ko sa inyo ay isa sa mga importanteng options dito sa ating Photoshop. Itong filters for layers option. Halimbawa, gusto nyong i-edit or hanapin yung ating image. Pindutin nyo lang tong ating unang option. And then, directly na ilalabas niya yung image natin. Image layer natin. Next is, click natin tong pangalawang option. Ang filter for adjustment layers. So, pag click natin yan, automatic na lalabas yung ating adjustment layer. So, pwede mo na siyang burahin or i-edit. Depende sa gusto nyo. Next is, i-unclick lang natin to. Then, i-click natin tong pangatlo. Ang filter for type layers or text layer. So, dadaling ka niya direkta sa ating text layer. So, madali mo na siyang i-edit. For example, papalitan nyo ng word. Okay, ang next natin ay filter for shape layers. So, pag click nyo yan, lalabas agad yung shape layer na ginawa natin. Pwede mo na siyang i-edit. Pwede mo na siyang baguhin. Okay, so next ay ang ating filter for smart objects. So, click lang natin siya. Then, pag click nyo yan, itidirekta kayo doon sa smart object na ginawa nyo. So, itong filter layer option natin ay malaking tulong sa paghanap ng layers na gusto nating i-edit. So, next is, punta tayo rito. Ito yung ating blend mode. I'm sure familiar kayo rito kasi ginamit ko to sa previous na tutorial ko. And ipapakita ko uli sa inyo. So, ang gagawin natin, i-hide lang natin tong mga to. Alright, so, ang trabaho ng blend mode ay biniblend niya yung picture sa unahan at yung picture sa background. So, pwede kang pumili ng iba't ibang blending options dyan. Depende sa inyong gusto. So, ayan ang iba't ibang uri ng options sa loob ng ating blend mode. Pwede nyo itimpla yan kung ano yung gusto nyong gawin. Depende sa picture, depende sa gusto nyo, depende sa panlasa nyo. Alright, next is ang ating opacity. Ito yung nagtitimpla ng visibility ng ating picture. So, pag binabaan mo siya, bababa rin yung visibility niya. Okay, kung lalagay mo sa 0, hindi mo na siya makikita. And sa 100, yun ang kanyang maximum.
Ganun din sa fill. Halos same sila ng opacity. So mga kapatid, yan ang ating different types of layers and uses of filters in layers. Okay, so go na tayo sa next tutorial natin. So next na pag-aaralan natin ay ang layer style. So punta tayo rito sa ating layers. Alright, so pindutin nyo lang tong FX. Then punta tayo sa blending options. Alright, so eto na yung ating layer style. So makikita nyo yung iba't ibang options ng ating layer style. Ang gagawin natin ay i-edit natin itong text layer natin o type layer natin. So ang gagawin natin is zoom lang natin, Control plus sa inyong keyboard, then hold nyo lang yung spacebar to drag. Okay, so zoom in uli. Alright, siguro okay na yan. Then usog lang natin to ng konti. Alright. Yan. Alright, so make sure ko lang na makikita itong ating i-edit. So sa loob ng ating layer style, merong blending options. So iisa-isahin natin yan mga kapatid para malaman at maintindihan nyo yung gamit ng mga yan. Alright, so go na tayo rito sa ating una, ang bevel and emboss. So pag pinindot nyo yan, automatic na magkakaroon ng effects yung ating layer. Yung effects niya ay para siyang naka-emboss. Okay, so click lang natin to. Then makikita nyo sa right side niya, yun ang kanyang settings. So pwede mo na siyang i-adjust. For example, itong opacity. Alright. So pwede mo na siyang i-adjust kung ano yung gusto nyong makita sa inyong layer. Then sa baba yung kanyang size. So kung makikita nyo, real time yung makikita yung adjustment ng ating layer. So ito yung softness niya. So under bevel and emboss, merong contour. Okay, pwede nyo siyang i-adjust. Alright, so punta tayo rito sa next, ang texture niya. Pindutin nyo lang tong box na to. Okay, so lalabas na yung mga iba't ibang options ng texture. So pwede na kayong pumili kung anong gusto nyo. Okay, so example this. Alright, so for example yan. Then pwede nyong baguhin ng kanyang scale. Alright, so punta na tayo sa next, ang ating stroke. Okay, so next na gagawin natin ay pipili tayo ng kulay ng ating stroke na visible dito sa ating layer. At ito yung color niya. So lakayan lang natin to make it visible. Then click nyo lang to direct to our color picker. Then as you can see, nasa loob yung ating stroke. Alright, so ang gagawin natin is click this position menu to drop down and then choose outside. Alright, so litan natin ng konti. Palitan natin ang ating color to make it visible. Okay, then litan lang natin ng konti. Alright. So okay na yan. Next na gagawin natin is i-unclick muna natin tong unang ginamit natin para mas makita nyo yung effects ng ating stroke option. Alright, so punta na tayo sa ating next, ang ating inner shadow. Alright. So, kung mapapansin nyo rito, merong inner shadow sa ating text. So, pwede natin babaan o taasan yung opacity. Then, yung distance niya, pwede nyo rin baguhin. Pwede rin itong choke and size. So, makikita nyo yung pagbabago real time ng ating layer.
So, madali mo na siyang i-edit. Next is, unclick lang natin tong dalawa. Dahil magpo-proceed na tayo sa ating next option, ang inner glow. So, click lang natin ang inner glow. Next is, papalitan natin yung color nito. As you can see, hindi siya visible sa ating text layer, yung effects ng ating inner glow. So, click nyo lang yan. Then, pili tayo ng pwede nating magamit. Alright, so click OK. Then, punta tayo rito sa ating blending or blend mode. Okay, piliin natin is multiply. Alright, then adjust natin yung opacity niya. Kung napapansin nyo, nagbabago yung ating text layer. Mas nakikita na natin yung ating inner glow. So, yung choke and yung size niya. Alright. So, kung napapansin nyo rito sa gawing kanan, ito yung ating preview. So, dyan kayo titingin kung anong magiging itsura ng inyong ini-edit. So, unclick lang natin to. Then, next is click satin. Alright. So, pwede mong adjust ang kanyang angle, ang kanyang opacity, then ang kanyang distance. Kung mapapansin nyo, para siyang gradient color. Pero itong satin ay pwede mong i-bend ang ating color. Like that. Alright, adjust mo lang ng ganyan. Then kung mapapansin nyo sa ating blend mode, merong box dyan na kulay itim. So pipindutin nyo lang yan kung gusto nyong magbago ng color. So pag pinindot nyo yan, lalabas agad yung ating color picker. Alright, so for example, itong color na to, then click OK. And go na tayo sa next option. And click muna natin to. Then, click this color overlay. So automatic na kung ano yung color sa ating blend mode, yun ang magiging color ng ating layer. So all we have to do is baguhin ang ating color by clicking that square. So for example, ito. Okay. So next is pupunta na tayo sa ating next option. I-unclick lang natin to. Then click the gradient overlay. Alright. So ito yung kanyang settings. Punta tayo rito sa ating blend mode. Click multiply. Then click this gradient. Okay. So lalabas itong options na to. So may preset na dyan. Pwede kang pumili kung anong gusto nyong gradient color. So ito ang default sample preset natin sa ating color gradient. Pwede ka dyan pumili sa ating presets or pwede kang gumawa ng sarili mong custom colors. Okay, like this. Okay. So for example, yan ang pipiliin ko. Then balikan natin yung pagbago ng ating color. Pindutin nyo lang to. Then pindutin nyo yung ating color box. Okay, so lalabas na yung ating color picker. Pwede ka nang mamili ng color. For example, ito uli. Pindutin nyo lang yung maliit na box. Then ang ating color box. Then pwede ka na uling pumili kung anong gusto mong color. Then hit OK. Kung satisfied ka na dyan, click OK. So, pwede ka rin pumili ng inyong gradient style. So, for example, this radial. Alright, so angle, reflected, and last, diamond. So, ang pipiliin natin is linear. And then, pwede mo rin baguhin ang ating angle. So, pwede dyan. Alright, sa taas, sa kanan, sa baba, depende sa inyong gusto. Alright, yung scale niya, pwede mo ring i-adjust. Alright, so, go na tayo sa ating next option. Ang pattern overlay. Alright, so, ito yung kanyang settings. So, kung mapapansin nyo, dito sa ating preview, ayan yung kanyang pattern. So,
Kung babaguhin nyo, click nyo lang yan. Then, pumili na kayo ng gusto nyong pattern. Alright. For example, this, and this. Depende sa inyong gusto. Okay, for example, this one. Then, pwede nyo i-adjust yung kanyang scale. Kung malaki o maliit. Next, sa ating blend mode, piliin lang natin itong normal. Alright. So, i-unclick natin to. Then, next na tayo, ang ating outer glow. So, gaya ng ating inner glow, parehas lang sila ng itsura ng settings. Alright. So, click this to change the color. Alright. So, pili tayo ng medyo bright na magiging visible sa ating layer. Okay, then pwede mong i-adjust na yung kanyang opacity. Alright, then yung kanyang size. Then yung spread niya. Next is sa ating blend mode. Pwede nating palitan from screen to darker color. Alright, so naging visible na siya. So, pwede na natin siya i-adjust. Depende sa gusto natin. Alright. So, palitan ko lang ng color. Medyo dark sa akin. And, pili ako rito. Okay. So, palitan ko lang siya ng blend. For example, multiply. Okay, hindi siya visible. Palitan natin ng normal. Okay, so, nakita nyo, nagkaroon na ng glow effect ang ating layer. So, punta na tayo sa ating next option. Unclick lang natin to. Click lang natin tong drop shadow. So, kung napansin nyo, nagkaroon ng effects na shadow ang ating text layer. Click nyo lang yung box, then pili tayo ng medyo dark red. Kasi kung napapansin nyo, red yung ating background. Then, pwede na nating paglaruan ang ating opacity. Kung medyo dark or hindi. Yung angle natin. Okay. And yung distance. Medyo malayo. Or medyo malapit. Okay. Zoom pa natin ng konti. Then, itong spread. Size. Okay. So, remember mga kapatid, pag kayo ay nag-i-edit, titingin kayo sa preview and ating layer. Dahil real-time yan na magbabago, habang ina-adjust nyo yung settings ng ating blending options. Alright? So, pag satisfied na kayo, click nyo lang yung OK. Alright, so i-reset lang natin yung zoom. Control 0 sa inyong keyboard. Alright, so mga kapatid, yan ang ating layer style. So, proceed na tayo sa ating next tutorial, ang groups and guides. So, excited na ba kayong matuto pa? Tara, samahan niyo ako sa next video. Mga kapatid, huwag na natin patagalin to. Punta na tayo sa ating layers. So, ang gagawin natin ngayon is i-group natin tong layers na to. Okay? So, ang gagawin natin is sa ating keyboard, press and hold Control key. Then, i-click mo lang itong mga layers na gusto mong i-group. Okay. Okay, pero meron tayong shortcut niyan. Hold nyo lang sa inyong keyboard ang Shift key. Then, pindutin nyo itong una. And then, yung huling layer na gusto nyong i-group. So, automatically,
maseselect yung nasa gitna. So, lahat sila maseselect using Shift key sa ating keyboard. Alright, so next is, i-group na natin siya by holding and dragging here, papunta rito sa small folder icon na to. So, drag natin, papunta dyan, then, i-release mo lang. So, automatic na magkakaroon ng new folder kung saan nasa loob na yung ating mga layers. Next is, double-click this, and then i-rename natin siya as layer group. Okay. So, ito na yung ating layer group kung saan nandoon yung ating mga layers. Next is, i-hide natin tong group layer na to. So, kung napansin nyo, nawala yung mga layers na nandun kanina kasi nasa loob na siya ng ating layer group. So, pag hinide mo o ginalaw mo ang ating layer group, lahat ng nasa loob nun ay madadamay. So, next is, pupunta na tayo sa ating guides. So, punta lang tayo rito sa ating view menu. Then, click new guide. Okay, so, click horizontal, then click OK. Okay, kung napansin nyo, meron siyang guhit na light green or light blue. Ayan ang ating guide. So, ang gagawin lang natin is, click and drag lang natin siya pababa. Alright, so, balik ulit tayo sa ating view menu. And then, click new guide again. Then, next is, ito namang vertical. Click OK. So, kung mapapansin nyo, meron ng vertical line here. So, i-click and drag lang natin siya, pakanan, then, release. Okay. So, next is, ituturo ko sa inyo ang easiest way to make a new guide. Madali lang yan. Ang gagawin lang natin is, Control R to activate ruler. So, kung napapansin nyo, meron ng ruler dito sa taas and dito sa gilid. Okay. Next na gagawin natin ay gagawa na tayo ng new guide using this ruler. So, ang gagawin nyo lang is, i-click nyo tong ruler, then i-drag nyo lang siya pababa. As you can see, meron na siyang line na kasama. Then release. Ganun lang kadali. Okay, sa vertical naman, click mo lang and then drag mo lang pa-right. Then release. So, ganun lang kadali gumawa ng guides using ruler. So, bakit nga ba tayo gumagawa ng guides? It is because guides help you position image or element precisely. So, yung guide ang tumutulong sa atin para mailagay natin yung image o gumawa ng text na naaayon sa sukat or inyong idea. So, gumawa ako ng example guides dito para mapakita sa inyo kung paano gamitin o bakit kailangan natin ng guides. So, next is, pupunta tayo rito sa ating frame tool. Gagawa tayo ng frame. So, first thing to do is, i-click muna natin tong ating image layer. Okay, so, gagawa tayo ng frame dito sa ating guide. I-click mo lang, then drag and release. Okay, so nagkaroon na tayo rito ng layer which is ang ating frame tool. So, next is, etong isa naman, click and drag mo lang pababa. Okay, so meron na tayong dalawang frame dito na kasukat ng ating guides na ginawa. So, next is, pupunta tayo rito sa ating Photoshop folder, yung ginawa natin sa ating desktop. Okay, so, baba lang natin. Okay. Dito na lang sa ating left para kita natin yung ginawa nating frame. So, for example, gagamitin ko to. Then, i-click and drag ko lang to dito sa ating frame. Alright, so nasa loob na siya ng ating frame. Next is, click natin tong layer na to. Then, balik ulit tayo sa ating folder. Then, select this image. Drag and drop lang dun sa ating frame. Alright, as you can see mga kapatid, yung ating picture ay kasing sukat ng guides na ginawa natin. So mga kapatid, yan ang kahalagahan ng ating guides.
So next is, to delete this guide, punta tayo rito sa ating view menu, then click clear guide. Okay. So for example, mag-import ulit tayo ng picture at gusto natin ka-align nitong ating frame, which is yung dalawang picture na in-import natin kanina. Ang gagawin lang natin ay click this ruler and drag again pababa. Okay, i-align nyo lang dito sa ating picture. And then, click and drag again. So, align mo lang siya sa lower part ng ating picture. Then, release. So, punta tayo sa ating vertical. Okay, then gawa ulit ako ng panibagong vertical dito. Alright. So, for example, gagawa ulit ako ng frame using frame tool. So, click ko lang siya, then i-drag ko lang pababa na eksakto sa size ng guide na ginawa natin. Patulad kanina, punta ulit tayo sa ating folder. Ilagay lang natin siya sa kanan, then click this picture and drag again sa ating frame. Alright. So, kung napansin nyo, magka-level na ng alignment itong ating picture sa kaliwa at sa kanan. Dahil yan, gumawa tayo ng guides. So, kaagawa uli ako rito na ka-level nito. Alright. So, ang gagawin natin mga kapatid ay uulitin lang natin yung procedure kanina. Then next is, gagawa ako ng 2 square guides dito sa ating taas. Na same alignment nitong dalawang ating picture. So, horizontal guide. Then, punta tayo rito sa ating frame tool. Gawa na tayo ng frame dito sa taas. Alright. Okay. So, katulad kanina, punta tayo sa ating folder. And now, pipili tayo ng another picture. Click and drag mo lang, then release. Okay, then click mo tong layer na to. Then, click uli yung folder and click this photo. Click and drag mo lang, then release. Okay, so ang ating picture ay hindi kasing size ng ating frame. So, pupunta lang tayo sa edit. Then, click free transform. Okay, so pwede mo na siyang i-resize. Then, click enter. Alright, so next is, pupunta tayo rito sa ating rectangular marquee tool. Then, punta tayo sa layers. Select this image layer. Then, gagawa tayo ng selection dito sa ating guide. Okay. So, yan. Then, right-click. Fill, then drop down nyo lang to. Okay, then select color. So, pili tayo ng color na gusto natin. For example, yan. Click OK. Okay, next is right-click and then deselect. So, nakagawa na tayo ng color fill dito sa ating reference guide. So, next na gagawin natin ay gagawa tayo ng text paragraph. So, ang gagawin muna natin ay pupunta tayo rito sa ating ruler sa taas. Click and drag pababa. Okay, then release. And then click this horizontal type tool. Click sa kanto, then i-drag mo lang pababa hanggang sa makuha niya yung shape ng ating guide. So, pwede ka nang gumawa ng word dito sa loob ng box na to. So, sa inyong keyboard, Ctrl-A to select all. Then, sa taas ay bawasan lang natin ng size. Okay. So, for example, magta-type lang tayo rito. Then, as you can see mga kapatid, yung placement ng mga text, pictures, and color ay nasusunod base sa inyong idea. Dahil yan sa ating guides.
So ayan ang kahalagahan ng paggawa ng guide sa ating canvas. Next is, punta tayo rito sa view menu, then clear guide. So ayan ang kahalagahan ng ating guide sa Photoshop. Next is, pupunta tayo rito sa ating layers. Then ang gagawin natin is, i-group natin itong mga layers na to. So ang gagawin natin first is, i-click natin tong first, then hold shift key sa inyong keyboard and click this text layer to select all. As you can see mga kapatid, may nasamang layer group dito. So ang gagawin natin sa ating keyboard, hold control, then click this layer group to exclude. Alright. So pwede rin natin siyang isa-isahin sa pag-select. Sa inyong keyboard, hold control, then select nyo lang yung mga gusto nyong i-group. Okay. Then next is, ituturo ko sa inyo yung shortcut kung paano mag-group ng layers. Instead na i-drag mo siya doon sa folder group. Sa inyong keyboard, Ctrl-G mo lang to make a group. Alright, so that's the easy way to make a group layer. Double-click lang natin to. Then, i-rename natin siya. Alright, so i-rename natin siya as Guides. And hit Enter. Alright mga kapatid, yan ang ating groups and guides. So paano nga ba natin isa-save itong ating project? So tara na sa ating next video at ituturo ko sa inyo. Mga kapatid, nandito na tayo sa ating last tutorial, ang how to save file correctly. Okay, so in this tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano ba talaga i-save ang ating project ng tama. So, ang gagawin natin first is, pupunta tayo rito sa File, then Save As. Okay, so kung napapansin nyo, ito ay ang Photoshop PSD file. So, isi-save natin siya as Photoshop PSD file. So, ang gagawin natin is, punta tayo sa Desktop, then puntahan natin yung folder na ginawa natin, which is Photoshop folder. Next is, i-rename natin siya. Name it as My Project. And click Save. So next is, i-save natin siya as JPEG file or image file. So, punta tayo ulit sa ating file, then Save As. Okay. So kung napansin nyo, ito na yung PSD file kanina na sinave natin. Alright. So, click this to show options. And then, click this file type, ang JPEG. Alright. So, click nyo lang yan. Then, kung mapapansin nyo, lumabas yung mga image file sa ating folder. Ibig sabihin, tama o magkakapareha sila ng file type. So, save it. Alright, then click OK. Alright, so next is, i-close natin tong Photoshop natin. Click this X. Okay, so ito yung ating folder kanina kung saan sinave natin yung mga files natin. Alright, so ito yung kaninang sinave natin na JPEG file. So, open lang natin. So, isa na siyang image file or picture. So, i-close lang natin to. Alright. So, ito namang isa ay ang ating PSD file na sinave natin kanina. Okay. Next na gagawin natin is, i-open natin tong ating picture. Then, for example, may napansin ako rito sa ating text at nagkamali ako at gusto ko siyang i-edit uli. Paano nga ba? The answer is, i-open mo lang tong PSD file na yan or Photoshop file and then wait lang natin siya mag-open. Pag nag-open na siya, babalik ka sa recent project na ginawa mo bago mo siya i-save. So pwede mo na siyang i-edit uli. Alright. So next is, hit Enter. Next is, click mo lang yung arrow na yan to hide all the layers inside the group.
Okay. So for example, satisfied ka na sa ginawa mo, gusto mo na siyang i-save. Gagawin mo lang ay pupunta ka ulit dito sa ating file. Then save. And automatically, mas-save na siya as PSD file. So for example, isa-save nyo na siya as image file dahil gusto nyo siyang i-upload sa social media. So, ganun ulit sa file, then save as. And then, dito sa save as type, hanapin nyo lang yung JPEG type. Okay, click save. Alright. So, may warning na kapag ni-yes nyo yan, ay ma-overwrite yung ginawa natin kanina. So, no natin. Then, mag-create tayo ng new name niya. So, ang gagawin ko ay my project final. Alright. Then, click save. Okay. Remember mga kapatid na ang PSD file ay pwede nating buksan at i-edit uli at i-save uli ang ating file as JPEG. While JPEG is a final type of file na pwede mong i-upload sa social media. So ayan ang ating how to save the file correctly. Alright mga kapatid, that's all for today para sa ating tutorial na layers, groups, and guides. So our next video na gagawin ay tungkol sa auto features ng Photoshop and how to use adjustments in our image. So lahat ng yan ay ituturo ko sa inyo sa ating next video ang gagawin. So ang dapat mo lang gawin kung ikaw ay bago rito sa aking channel, click mo lang ang subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa mga videos na gagawin ko. Ito ang inyong Maestro Graphico, Marvin Romero, and please, stay safe, stay healthy, thank you, and God bless sa inyo lahat. See you sa aking next video.